Hi, ang subject natin ngayon ay PRE 7 Accounting for Business Combination, Equity Acquisition, FS Consolidation. So, nung nakaraan, discuss natin kung paano i-account yung goodwill at under full goodwill approach at partial goodwill approach. Na-compute din natin kung paano ah, i yung amount ng goodwill. Ngayon naman, ang i-discuss natin, simple lang yung entry dun sa ating parent company, investment in subsidiary account, then credit, cash or consideration. So, okay. Review lang tayo nung nakaraan. So, dun sa amount ng subsidiary, ito yung sa subsidiary natin, yung fair value ng net identifiable assets. Kung papansinin natin dun sa tatlong example, dun sa mga examples natin, okay, 8 million partial goodwill or full goodwill approach, 8 million, 8 million. Yung consideration tulad din lang. Partial, full goodwill, 7 million, fair value of net identifiable asset, partial, 7 million din. Pag sa partial, so partial, 8 million, 8 million. So, ma-partial man or full goodwill yung amount ng assets. So, net asset is the difference of total assets at fair value and liabilities ng subsidiary. So, ibig sabihin, ikineklaim natin as acquired yung subsidiary taking control. Kasi yung portion na hindi na-acquire ng company, ng parent, ay classified as non-controlling interest. So, yun yung ihiwalay natin sa equity portion. So, pag sa partial, laging kung ano lang yung percentage ng non-controlling interest of the fair value of net identifiable assets, yun yung na-acquire. So, 8 million times 25, 2 million. 7 times 40%, 2.8. 8 times 20%, 1.6 million. Tapos, any difference, kung siya ay full goodwill, kukuhanin lang natin yung amount in excess of that particular percentage dun sa kanyang fair value. Pag ini-add natin, full goodwill na yun. Ang nadadagdagan lang sa full goodwill, na-include lang sa NCI yung amount ng kanyang share in goodwill. Pero kapag partial goodwill, ibig sabihin partial lang ng goodwill, yung allocable lang dun sa parent. Okay? So, paano ba yung consolidation? So, kung i-recall natin, pag sa acquisition by equity acquisition, existing pa rin yung subsidiary. Existing pa rin yung company. Kaso, yung ownership, kumbaga yung stockholder, yung majority ng stocks, acquired ni parent. Kaya, ibig sabihin, ang operational and financial decision making ay controlled by the parent. As if na-acquire din niya yung company. Kasi pwede niya yung i-control. Okay? So, in based sa legality, si parent may sarili siyang financial statements. Si subsidiary, meron din siyang separate financial statement. May sarili silang company registration, may sarili ding registration. Pero pag magre-report na sa SEC, ang hinahanap na ni SEC, kasi tayo ay nakabase sa mga standards sa PFRS, kailangan siyang i-consolidate. So, si parent,
may asset siya. Kaso, na-acquire niya yung equity ni subsidiary. Kaya ang nangyari, instead na kuhanin yung assets and liabilities ni subsidiary, yung ownership ng mismong business. Hindi lang ng asset and liabilities ownership, but noong mismong business ay owned by the parent. Paano ang ating setup? So, si parent nag-set aside ng certain amount na kanyang asset to acquire the equity of the subsidiary para maging siyang stockholder. So, mayroon din siyang separate liability and equity. So, stated yan lagi at book value. Gawa ng ating going concern assumption. Pero, kapag tayo ay nandun sa FS, paano natin i-consolidate yan? So, may separate pa tayong financial statement, yung consolidated financial statements. So, as if net asset acquisition. So, kung ano yung ginawa natin last time, almost ganun din, dun sa net asset. Di ba dun sa nakaraan, na-acquire natin yung total asset, in-assume yung liability, napunta kay parent. Pero pagdating sa equity acquisition, ibig sabihin yung shares, yung ownership yung na-acquire, ownership ng business, hindi lang ng particular assets, ang na-acquire, i-consolidate natin. So, assets ni parent, i-add sa asset ni subsidiary, yung liabilities, as if assumed yung liabilities. Kasi, in substance, considered sila as single economic entity. So, yung investment niya, pwede ka bang, dahil treated na yan as single economic entity, pwede ba si parent mag-invest sa sarili niya? So, single economic entity siya, pwede ba siya mag-invest sa sarili niya? So, hindi na kasi treated na siya as single economic entity. Kaya ang mangyayari dyan, di ba, ang entry natin kay parent, debit, kung cash yung consideration, debit investment in subsidiary, and credit cash. Kasi pag kinonsolidate mo na yan, hindi na yan subsidiary. So, aalisin natin yung investment in subsidiary, then, pwede ka bang maging stockholder ng sarili mo as a single economic entity? So, hindi din. So, ibig sabihin, ito ay mawawala na unless hindi siya 100% owned. So, ibig sabihin, ang ownership lang ni parent dyan or yung equity lang ni parent dyan ay yung na-purchase niya o yung rate nung na-purchase niya interest, voting interest. At yung remaining portion na non-controlling ay NCI or the non-controlling interest. Kaya, asset except yung investment in subsidiary and other related accounts, ang tawag natin dyan, meron tayong eliminating entries. So, later on, discuss natin yan. Then, liabilities plus liabilities, total liabilities ng parent. Equity, hindi mo i-add yun yung equity, aalisin mo yung equity dyan. Tapos, yung excess, i-transfer natin, yung hindi natin acquire, i-alat natin sa portion ni non-controlling interest. Okay? So, ganyan lang yung pinakang kabuuan. So, yun yung global viewpoint. So, paano natin i-apply yan? So, kuha tayo ng example. Okay. So, punta tayo sa page 141. Sa page 141, ito yung company, 100% owned. So, para simple lang, wala muna tayong NCI, 100% owned subsidiary. So, total assets ni Peter. So, ano yung B? Before the acquisition ng subsidiary. So, may cash na 350, receivables na 75, 100, 175, 400,000. Investment in subsidiary, dahil hindi pa naman nag-acquire, wala muna siya. So, total assets, 1.1 million. Liabilities and equity, 1.1 million.
So, stated siya at book value. Kasi ang ating ano dyan, yung going concern assumption recorded at historical cost. Okay? So, after acquisition, ang sabi dun sa illustration 2-6, na-acquire si Sky Company for how much? 340,000. Anong pinambayad? Cash. So, ano nga yung mangyayari sa cash niya? 340,000. So, may remaining pa siya na 10,000. Nagkaroon ng investment in subsidiary? 340,000. So, ayan. Balance pa rin. 1.1 million. Exchange of asset from cash to investment. So, after the acquisition, ito yung separate financial statement ni Pierre. So, 340,000 yung investment. So, ganun lang kasimple yung entry sa separate financial statement ni Pierre. Debit, investment in subsidiary, credit, cash. Tapos na. Yun na yun. Tapos, i-observe natin yung financial statements ni. So, kanino niya ibinayad yun ng 340,000? Dun sa previous, sabi dyan, Pierre Company acquires all of Sky Company's outstanding stock. So, kung outstanding stock yan, na kanino yan? Eh, di sa current stockholders. Ibig sabihin na i-issue na yung shares. Instead na makipag-transact si Pierre dun sa dating stockholders as a corporation, ang katransact niya ay yung stockholders. So, may accountable transaction ba si subsidiary? So, kung i-observe natin, before and after, before acquisition, ito yung financial statement ni Sky. After the acquisition, yun pa rin, walang nabago. Bakit? Kasi si Pierre nakipag-transact sa stockholders ni Sky. So, walang pagbabago. So, paano natin i-account yan? Dahil sa acquisition, kung magkano yung ibinayad natin. So, nagbayad tayo in excess of the book value. So, restate natin yung amounts nitong financial statement. So, i-check natin. Ano yung differences? So, cash 50. So, wala pagbabago. Inventories from 60 naging 75. So, pagko-consolidate natin, dapat dagdagan natin ng 15,000. Land from 30 to 100. So, dadagdagan natin ng 60. Buildings and equipment. Ibig sabihin, nagbayad tayo dyan ng lower than 10,000. Lower sa book value. So, 15, 60. At yung sa bonds ay from 100 to 135. 135. So, may increase na 135. So, magkano yung net value ng asset? So, yung net value ng asset, 565 minus 265. So, 300,000. So, 300,000 yung net asset. Ang pinambayad natin ay 340. Bakit tayo nagbayad ng excess? Para sa goodwill. Okay? So, gawa tayo ng consolidated FS. Okay, so ito yung sample natin, i-consolidate natin. So, ito yun sa page 143, figure 2-1. So, si Pierre, ito yung kay Sky at book values.
Tapos, ito kasi yung naka-record sa separate financial statements nila. Kung ano yung nasa book value pa rin kasi yung record, yung separate financial statement ni Sky. Kasi as a separate financial statement, ang basihan niya, historical cost. Pero pag kinonsolidate siya, as if in-acquire yung assets, in-assume yung liabilities ni Sky, dapat i-state siya at fair values. So, may mga eliminating entries tayo. So, paano natin i-eliminate yung mga account titles na transaction in between them? Ano na ba yung transaction sa pagitan nila? So, syempre, dahil sa acquisition pa lang tayo, yung investment in subsidiary. Nagbayad si parent kay subsidiary ng 300, doon sa stockholders ni subsidiary ng 340,000. So, pagpatak sa consolidated financial statements, dapat wala na yung wala na yung investment in subsidiary kasi treated sila as single economic entity. Kaya, alisin natin yung investment. Okay, so alisin natin yung investment in subsidiary. So, may debit balance na 340,000. So, i-credit natin. So, pag kinredit natin, wala na yung investment in subsidiary. Eliminated na. So, saan magre-reflect yung in-eliminate natin? So, yung 340,000, ibinayad natin para saan? So, lagyan na ng story method. So, para saan yung ibinayad natin 340,000? So, una, para dun sa equity portion ni subsidiary, 220 and 80. So, gaya as explained kanina, hindi pwedeng mag-invest si parent kay subsidiary. Kasi hindi siya pwedeng maging stockholder niya bilang sarili niya dun sa consolidated financial statement. Dahil sa consolidated financial statement, treated sila as single economic entity. So, credit balances, para ma-eliminate, i-debit natin. So, 220 and 80, debit. Kaso may remaining pang 40. Bakit tayo nagbayad ng excess sa book value na 300? Kasi gawa ng fair values ng assets and liabilities ni subsidiary. So, ito yon 15, kulang ng 15, kulang ng 60 yung land, sobra ng 10 ang building and equipment. Yung accounts payable, okay, so 35 lang ito. So, 15, 60, 75, minus 10, tsaka 35. So, siya ay 30. 75 minus 45, 30. So, ibig sabihin, ibinayad natin yung excess na 40, yung 30 dun sa excess fair value nung identifiable assets. May sobra pa tayong ibinayad. So, 340 minus 300 minus 30 na excess. So, may remaining pa na 10 para sa inyong 10. So, sa goodwill. So mag-recognize tayo sa consolidated financial statements na 10,000 for goodwill. Kaya ganyan yung mangyayari. Okay, so 385, 385. So, pag kinonsolidate natin, 10 plus 50, 60. 100 plus 60 plus 15. Ayan. Ito na yung mga balances natin. So, 300 minus 10, 290 lang yung fair value nung kay Sky plus 400 na book value nung kay Peer, 690. 340 minus 340, nawala na yung investment. So, gaya nung nasabi natin kanina, i-distribute natin siya dun sa assets. Na-acquired natin yung assets, napadagdag sa consolidated yung fair values ng assets and liabilities ni Sky sa book value ng parent. At nawala yung equity ni
subsidiary at any excess ay pupunta sa goodwill. Kumbaga, doon sa ginagawa natin last time, pabalik lang ito. Okay, so dun tayo sa page 2, 145. 144. Subsidiary has a recorded goodwill, tapos yung consideration ay iba. Nasa page 145, pinaka-baba. January 1, 2000. X4 na transaction. So, instead na ang consideration lamang ay cash, ang investment all in all ay 360,000. Ang consideration, 240,000 na cash. Common stock, nag-issue ng panibagong shares, 100,000. Excess dun sa share, so ito ay share premium or paid-in capital worth 20,000. So sa kabuuan, 360,000. So 360 na investment. So nadagdagan ng 100,000 yung ating common stock. Tapos yung share premium, madadagdagan ng 20. Kaso may acquisition-related cost na 10,000. So, yung acquisition-related cost ni babawas natin sa retained earnings, 10,000, kaya 240 na lang. At yung issuance cost ng shares, dahil related siya sa shares, binabawas natin sa share premium, yung 7,000, kaya 63,000 lang ito. Yung 350,000 less 240,000 na investment natin na cash, less na 10,000 para sa direct acquisition cost, acquisition-related cost, at cost to issue na 7,000. So, may remaining pa 93,000 after the acquisition. Ito yung kanyang FS after the acquisition. So, dahil ang katransact naman ni parent ay stockholders ni Sky at hindi si Sky mismo, paano natin sabi? Dahil yung in-acquire ay from the outstanding shares. Pag sinabing outstanding, ito ay held by the stockholders. Okay. So, eliminating entry ulit. So, dito, yung 300, ganun ulit yung gagawin natin. Bakit ba tayo nagbayad? So, pwede lagi natin itanong, bakit tayo nagbayad ng 360,000? Para saan? So, nagbayad tayo ng 360,000. So, alisin natin yan pag magko-consolidate tayo. Bakit tayo nagbayad ng 360,000? Eh, di para dun sa book value nung equity ni subsidiary, 200, 20, and 80. Debit. Bakit 360? 300 lang ito kasi may excess fair value. So, yun pa rin kanina. Bali, magkano yun? Ang excess fair value ay 75 minus 45, 30,000. So, may remaining pan 30. Bakit tayo nagbayad ng sobrang 30? Para sa goodwill. Oops. Okay, so ito na yung ating consolidated financial statement. So, wait. Okay, ayan na. So, yun na yung mga balances natin. So, as ma-observe natin na wala yung subsidiary, napadagdag yung fair values ng assets and liabilities ni subsidiary, nawala yung shares, yung equity ni subsidiary. Instead, ang nakuha lang natin na equity, kung ano lang talaga yung equity ng parent company. So, kaya, kung ano yung ginagawa natin dati sa net asset acquisition, almost ganun din. Ang kaibahan lang, ito, may working paper.
yung dati sa net asset acquisition, ini-add din talaga natin mismo sa books ni parent. Dito, may separate books sila kasi pareho pa rin existing yung mga businesses nila. Sorry. Existing, yung registration nila andun pa rin. Hindi yung asset mismo, yung mismong business, yung na-own. Andun pa rin yung mismong business. Okay? So, bakit hindi natin kinonsolidate, eliminate yung acquisition-related cost? Dahil hindi yun transaction in relation to their ownership. Kasi ang katransact na doon, halimbawa sa issuance cost, yung bayad sa SEC, bayad sa mga brokers, consultants. So, cost siya pag-acquire. Pero, hindi siya hindi siya related mismo do sa assets and liabilities ng companies, ng subsidiary. Okay? Okay, para ma-apply nyo agad, performance evaluation tayo sa pages 191 to 192. Tapos, problem 6 and 7. So, gagawa kayo ng consolidated, yung same format ng ginawa natin kanina. Tapos, yung inyong working papers, i-upload ulit. Then, i-input nyo yung mga required amounts dito. Yun lang. Thank you.